Ang sakin ng pamahal, tutupad sa aking aral, dapat ako'y mananaal. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapag-imbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihan ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapag-imbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko na sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag nananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot, tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka at ang iyong amang hindi mo nakikita ang siya lamang makakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Maraming paraan upang maging mabuting tao. Napakarami. Kahit na nga mismo yung hindi naniniwala sa Diyos, ay kaya ring maging mabuting tao. Sa ating ebanghelyo ngayon, dinadagdagan ni Jesus ang mga bagay na ito na hindi matatapos lamang sa pagiging mabuting tao,
kung hindi paano maging mabuting Kristiyano. Kaya po sa ating napakinggan na pagbasa, may 3 tayong magiging batayan kung papaanong lalago sa pananampalataya bilang Kristiyano. Maliwanag nating napakinggan ang 3 bagay na ito. Ano po yung 3? Pag-aayuno, pagdarasal, at ano pa po ang isa kung inyong natandaan? Pag-aayuno, pagdarasal, at paglilimos. Prayer, almsgiving, and fasting. Sa Tagalog po kasi na ebanghelyo, nakalagay dito ay kapag naglilimos ka, kapag nagdarasal ka, kapag nag-aayuno ka. Sa English po kasi ang nakalagay ay when. When you give alms, when you pray, when you fast, ibig sabihin po, ang salitang when ay mayroong resulta. Ang pagkakaiba ng when at if, ang if kasi conditional. Hindi katulad ng when mayroong resulta. Kapag ikaw ay nagdarasal, eto ang mangyayari. Kapag ikaw ay nag-aayuno, ang amang nasa langit. Kapag ikaw ay naglilimos, eto yung nangyayari. Ibig sabihin po, ang bawat galaw na ginagawa natin sa 3 bagay na ito ay may patutunguhan. Mayroong ending. At ang ending ay walang iba kung hindi ang kaligayahan ng amang nakakakita sa lahat ng gumagawa nito. Tingnan nyo ring mabuti kung ilang beses ginamit ang salitang mapagpaimbabaw sa bawat saknong. Ito ang gagawin mo, pero ito ang ginagawa ng mga mapagpaimbabaw. Ano ba yung salitang mapagpaimbabaw? Sa English, hypocrite. Kaya lang kasi walang translation nito doon sa original na lengguwahe na sinasalita ni Jesus. Ang salitang hypocrite ay galing po sa mga Greek and Romans na mga artista na gumaganap sa teatro. Kaya nga sila naglalagay ng maskara. Kaya ang tawag sa kanila ay role-playing. Role-playing. Hypocrite. Kaya ang lahat ng nagkukunwari, ang lahat ng nagro-roleplay, ay tinatawag noong hypocrite. Mapagpaimbabaw. Hanggat lumalim ang kahulugan nito, hanggang sa panahon natin, na ang tawag natin sa mga taong hindi totoo at nagkukunwari ay mapagpaimbabaw. Kaya binabalanse ng ating ebanghelyo ngayon kung anong klase ang mapagpaimbabaw sa totoong gumagawa nito. Ibig sabihin po, pwede pala na ang 3 na bagay na ating nabanggit ay gawin mo lang when you are playing a role. Magagawa mo lang pala ito kung ikaw ay hindi totoo sa sarili mo. Pwede ka palang kunwaring nagdarasal lang.
Di po ba? Pwedeng kunwaring nanglilimos lang. Pwede rin palang kunwari nagda-diet ako o nagpa-fasting ako. Pwede palang kunwari ang lahat ng ito. Pero sa kaunahan, kung pagkukunwari lamang ang iyong gagawin, hindi mo pa ginagawa, pinarurusahan ka na. Natanggap mo na ang iyong gantimpala. Eh di gawin mo na ng tama. Gawin na natin ang tama upang ating matanggap ang regalo at biyaya ng Diyos. Hindi na po bago yung tatlo. Hindi na po bago sa ating ebanghelyo ang tatlong ito. Sa libro ni Sirach, mababasa natin doon ang pag-aayuno. Sa libro ni Tobit, mababasa natin doon ang pagbibigay. At sa ebanghelyo ni Lucas, Marcos, Mateo, at ang ating nabasa na si Jesus ay palaging nasa diwa ng pananalangin at pakikipag-ugnay sa Diyos. Mababago mo lamang ang tatlong ito kung ito ay nakaugnay sa iyong paniniwala sa grasya at biyaya ng Diyos. Bakit ka nahihirapang maglimos pero hindi ka nangihinayang sa perang pambili mo ng bisyo? Bakit napakahirap sa iyong maglimos at nanghihingi ng 5 piso o piso, pero napakadali sa iyong mag-load araw-araw ng 30 piso? Bakit? Kasi palagi nating tinitingnan ay ang ating kasiyahan kesa ang kasiyahan ng iba. Kung lalaliman natin ang pag-unawa sa tatlong ito po ay may relasyon sa conversion ng ating puso. Ang almsgiving o paglilimos ay conversion in connection with others. Kaya nga po yung mahihirap, yung nakaranas ng hirap, nakaranas ng gutom, nakaranas ng mga struggle sa buhay, ay ang mas madaling makaunawa sa kapareho nilang mahirap. Yung nakaranas ng gutom ay madaling makaunawa sa mga namamalimos sa lansangan. Yung nakaranas ng depression ang siyang madaling makaunawa sa mga taong mayroon nito. Kaya nga po ang almsgiving is a conversion in connection with others. Inilalabas mo, iniyaabot mo ang iyong kamay upang ikaw na tama ngayon ay ang siyang maging sandigan ng ibang unti-unting lumulubog at nahihirapan. Ang prayer is a connection or conversion to God. Almsgiving, prayer, and fasting. And fasting is a conversion connected to yourself. Ikaw lamang ang may kakayahang mag-ayuno ayon sa purpose na ibinibigay ng Diyos. Yung tatlo lamang sapat na upang tayo'y maging banal, katulad ng Amang banal sa langit.
Meron ngang isang nagtanong, bakit ba napakakalma mo sa kabila ng ingay ng mundo? Nakakita na ba na tayo ng kalma na tao? Yung bang chillax, nonchalant. Yan, tawag nila, no? Yung parang walang pakialam. Hindi po. Meron yun. Kaya lang, ang mga taong kalmado ay ang mga taong kung ano ang nasa loob, yun din ang kanilang naipapakita sa labas. Kaya kung tunay na tayo'y naglalakbay tungo sa kabanalan, unti-unti po nating i-practice o unti-unti nating ilagay sa ating buhay ang kahit na isa sa tatlong iminumungkahi ng ating Poong Jesus Nazareno sa araw na ito. Isa lang ang gawin natin. Bukas, idagdag natin ang isa hanggang magawa natin ang tatlo. At kung ito'y palagi nating magagawa, mararamdaman natin na ang tunay na gantimpala ng Diyos ay matatamo natin sa oras na kailangan at hindi na kailangan pang ipagsabi sapagkat nalalaman ng Ama ang laman ng puso ng bawat isa. Pagpalain tayo ng Poong May Kapal.